Alright, mega mega love shoutout. Ito, puntahan natin. Tulfo, kausapin mo. Ito mga kabsat, latest po kay Senator Erwin Tulfo, yung totoong Blue Ribbon mga kakabsat. Live na live po mga kabsat, pakinggan natin. Ano ba sabihin ni Senator Erwin Tulfo? Muna natin habang nagbi-breakfast kayo dyan, member po ng Senate Majority Bloc at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Good morning! Yan na. Ay, magandang umaga, paring Alvin. Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin? Press con siguro nila yan. Hindi naman pwedeng matawag na Blue Ribbon. Press con yan or media forum. Siyempre mag-iimbita na naman na media. Alam nila na nila-live sila na media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Diba? Yung recorder, yung magvi-video, videographer. Wala yun dahil tapos ng bato nasa labas pa ng Senado nagaganapin. So obviously talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin maniniwala na Blue Ribbon hearing yan, pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number 2, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba diniklara ng all seats vacant? Ibig sabihin wala sila sa pwesto na at kami na nga pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan. Yan ay isang press conference at asahan na po natin na kung ano na sasabihin. May bit-bit naman ng mga bagong testigo raw. So anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya Talagang nakakatawang panoorin, Diyos ko po, Rudy. Kwento. Kaya alam mo naman, tingnan natin kung sino yung mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan. Opo, San Marino Corn Tuna, siksik. Idagdag na nila para panibagong kaso na naman. Ay, Diyos ko po. Pero may bago na namang magsasalita, pero mali po ang term na hearing, hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator? Hindi po ang tawag po doon ay press conference. Apo. Siguro or media forum or kung ano man yan tawag ho dyan. Palagay ko forum po yan at yun may mga speaker sila yung 14 na mga bodyguard ay 18 tapos ngayon 14. So ayan yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan ay yung mga retired na mga awol kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguard siya na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasasweldohan. Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget po kayo na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo, ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa camera nung congressman kayo. Naalala ko yun. Paano naman tayo magdala pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon. Baring Alvin, yung puro kwento na, yung pati yung sinasabi lang sa mga hotel, nagdala ng babae. Sa CCTV, dalhin nyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Hingin nyo ng doon sa Kongreso, ibigay nyo, yung section ng Kongreso, bigyan nyo ng CCTV. Ako nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit na, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako yung natutuwa. Nakakatuwa ako minsan pakinggan pag binabasa ko yung mga video. So, hindi kayo nababahala, Senator? Hindi kayo tinatablan ng ganyan? Alam mo, paring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na human trafficking. Pagkatapos, anong human trafficking doon? Number 1, CCTV ulit. Tignan yung mga hotel. Ipresenta nila. Okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama.
may babae akong dinala. Bring it on, bring it yung on. mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para in fairness naman din, kasi sabi ni si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila? Baligod, Ah, baligod. 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 Sorry. Kala ko Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. Bubuuin yon at pagkatapos, doon magsasagawa tayo, mag-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniiwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatago at iniiwasan ng loob lang Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po. Open po kami. Kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, pag-chair ng subcommittee niyan. Basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na ho yung unang set ng flood control hearing po namin. Naibigay na po sa ombudsman. Pinag-aaral na po ngayon ng ombudsman. Ewan ko. Alam kung katapusan ito. Pero sige lang ho. Kung yan ang gusto nila, no problem. May subcommittee naman tayo. Yeah. So, Kaya mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak po ng flood Senator control. Kiko. Paring Alvin. Opo, ngayon bukas, ready na po kayo sa special session. Yan, yung Kampante bukas. naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa. Alam mo, naawa nga ako. May napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na, tinira na kayo ng black propaganda. Kesyo pumunta raw sa isang country club sa Baguio, kesyo 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kaya kasi nungalingan yung per day. Sobra yung kwento. Alam ko yun dahil minsan naimbitahan na tayo dyan. Hindi umaabot ng 150,000 ang isang araw dyan. Kalukuhan yun. Opo. Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 sa 4 na araw. Diyos ko po, Rudy. Ewan ko. So, kaya gusto ko sana i-text si Sen Joe. Sabihin ko, welcome to the club. Pero sure na yon, Senator Erwin, sure na yon na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Hindi. Gatchalian bilang Senate President. Hindi ko alam kung may 13 kami para may special session. Opo. Diba? Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede. 13, mag-i-elect ng Senate President. Kung gaganon nila ni si Senator Joel, baka magbago ang isip yan. Kasi ngayon, hindi pa siya sigurado. Pag-iisipan niya pa raw. Okay. Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan, alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga tirada na. 600,000, saan daw kukuha ng 600,000 si Joel Villanueva. Kaya, hinay-hinay lang. Baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa. Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din. Kasi, ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa. Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapi sa mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganon, nakiusap po tayo, huwag nyo kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami naisip ninyo? Ayan na ho. Tapos yung mga komentarista, yun na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganon. Pero pang isang attorney, mas maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang gagalaite dahil meron ho silang manok. Sabi ko nga ho, huwag muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer, ba't kami nahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analyst na kami magkapatid ang tatalos doon sa isang kandidato. Wag naman ho. Tinarget kayo. Tinarget kagad kayo. Obvious naman, di ba? May simula nung lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong flood control, paring Alvin. Di ba?
Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan magagaling bibigyan ako ni Saldi ko na 18 maleta ng para galing sa flood control. Wala namang flood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako 2022 hanggang umakyat ako sa Senado, wala ako dyan. Wala rin ako sa mga Cabral files. Tignan niya. Yeah. Wala rin ako doon. So, wala eh. Hindi ho tayo humingi ng mga flood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? Nung ako ay kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list eh. Di ba? Tama, Kung may tama. distrito sana ako, ilalagay ko doon sa distrito. Wala naman distrito ang party list. Oh. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Ba't ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga. Yun Senator, lang ang sinasabi ko, puro kasinungalingan eh. Opo, babalik po ako sa special session. Ano po? Yung posisyon po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano block, tuloy pa rin yung special session? Opo. Yun po okay. yung utos ng Pangulo at saka majority po kami. Ilan na lang ba sila? 10 na lang 10. sila. O sabi ni 13 na po, magiging 13 kasi 13 po mag-a-attend bukas kasama si Senator Joel. Po. So ilan na leaving them, ilan na lang ho sila? 9 na lang ho sila. 9 na lang. Oo. Ibig 9 sabihin, na lang ho sila. so kung may 13 kayo, Baka pa madisgrasya pa, kababanat kay Senator Joel magbago yung isip ng mama, mabuisit sa kanila kaya tigilan nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan. opo. So kung ang 13 na yan, pwedeng bumoto ng Senate President bukas. Yun di ba po, automatiko yun. Yun po yung sa Constitution 13. You have to have 13 senators to elect a Senate President. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Tignan ho natin, pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13. Opo, Para ngayon, bumaba na ho, para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho tayo. tama yan. Ngayon, doon naman sa issue ng botohan sa impeachment, ano ang posisyon mo? Pwede bang babaan ang threshold? Kasi ang 2/3 ngayon ng 24-16, tama? Kaya lang may dalawang yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Ano ang posisyon mo doon as senador? Alam mo, parang Alvin, iiwan ko na lang sa korte yan. Hindi ako makapag-decide dyan kasi isa ako sa mga judges. Pag nagbigay ako ng komento na bawasan, oo, o hindi, o kuan, ako sangayon ako, sige pag-usapan, pero sa korte nyo dalhin yan, di ba? Hindi yung let the courts decide kasi sabi naman, yung korte din naman may sabi, di ba? Ang batas na nagsasabi, kailangan decisize. So, kami naman ho, magiging, I will sound biased kung sasabihin ko na bawasan, di ba? Dagdagan. Kaya I will just leave that up, paring Alvin, sa korte, mag-decide. Dalhin nila yan sa Supreme Court. Siguro pinakamainam ang Supreme Court mag-interpret yan. Naintindihan ko po yung sinasabi niyo na 22 na lamang po kami out of the 24. So, Opo. babaan yung threshold. Naintindihan ko po. Na-intervene na rin ako dyan isang araw. Ang sagot ko po, dalhin na lang sa korte ho yan. Why not, di ba? Nabawasan kami. Pero let the courts decide kung tama ba yan na pagbotohan ng impeachment. Kasi magiging bias naman tayo parang Alvin. Sabihin natin na, babaan din. Imbis na 16, 14 na lang ang pwede para, o 13 na lang para makonvict. Huwag naman. Ika nga, then you're showing, then I'm showing my cards, di ba? Ano magiging decision ko, di ba? So we'll leave it to the court, parang Alvin, pasensya na. Hindi, okay lang. Oo, maraming... Pero yung magandang usapin yan, pero hindi dapat manggagaling sa amin yan. Dapat doon sa korte manggagaling yan. Po, may mag-good morning lang sa'yo. Kulay higad sa araw na ito. Kumustahan mo si Senator Erwin? Magandang umaga po, kapita-pitagan na Senator Erwin Tulfo. Tapos may babanat Bakit mo naman ka. sinabing higad ka? Ganda niyan. Kapita-pitagan. Sabihin mo, mukhang rosas. Huwag mo sabihin higad. Hindi, kulay higad siya. Kulay higad ako ngayon, Sen. Yung damit. Yung Oo, damit, oo, kulay oo, oo. higad. Pero hindi naman magagalit ako pag sinabi ni paring Alvin na ikaw mukhang higad. Ako talaga magwawala rito. Pupuntahan ko si paring Alvin. Ay, maganda ba ito? Nagagandahan ka ba kay Bigornia, Senator? Aba, nung reporter yan, talagang darling of the fan yan. Kung saan man pumunta yan. Bakit tinikitan? Saan man ma-assign yan? Sa police, Oo. darling yan. Lagi nakaka-scoop yan. Pasintabi na lang po, hindi sa, not to disrespect the senator, the good senator, ba't mo ko nilagyan ng gum sa buhok ko?
naman. Naalala pa, no? Nadisgrasya lang yun. Naalala nyo kasi, Alvin. Naalala mo pa. Naalala ko pa. Senator, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Thank you. Ay, thank you din, parang Alvin. Mabuhay ka. Thank you, mo. mag-ingat. Thank you. Mag-ingat. Si Senator Erwin Tulfo. One enemy remaining.